Mangangaral, Chapter 2. Sinabi ko sa aking puso, humayo ka ngayon, susubukin kita ng kasayahan. Kaya't magsaya ka, at narito, ito rin ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa pagtawa, ito ay baliw. At sa kasayahan, ano ang ginagawa nito? Aking hinangad sa aking puso na ibigay ang aking sarili sa alak. Gayunmay sinasanay ko ang aking puso ng karunungan, humawak sa kamangmangan, hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng tao na kanilang dapat gawin sa silong ng langit sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. Ginawa ko ako ng mga dakilang gawa, nagtayo ako ng mga bahay, nagtanim ako ng mga ubasan. Gumawa ako para sa akin ng mga hardin at mga halamanan, at nagtanim ako ng mga puno sa mga iyon ng lahat ng uri ng prutas. Ginawa ko para sa akin ang mga tubigan upang diligan ang kahoy na nagbubunga ng punong kahoy. Kumuha ako ng mga tagapaglingkod at mga dalaga, at nagkaroon ako ng mga lingkod na ipinanganak sa aking bahay. Ako rin ay nagkaroon ng malaking pag-aari ng malalaki at maliliit na baka kaysa sa lahat na nasa Jerusalem na nauna sa akin. Ako'y nag-impok din sa akin ng pilak at ginto at ng kakaibang kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Ako'y nakakuha sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit, at ang mga kaluguran ng mga anak ng mga tao, na gaya ng mga instrumentong pangmusika at ng lahat ng uri niyaon. Sa gayoy naging dakila ako at lumago ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Gayon din ang aking karunungan ay nanatili sa akin. At anuman ang ninanais ng aking mga mata ay hindi ko itinago sa kanila. Hindi ko ipinagkait ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat ang aking puso ay nagalak sa lahat ng aking pagpapagal. At ito ang aking bahagi sa lahat ng aking pagpapagal. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinaghirapang gawin. At narito lahat ay walang kabuluhan at kabagabagan ng espiritu, at walang pakinabang sa ilalim ng araw. At ako'y bumaling upang tingnan ang karunungan at kabaliwan at kamangmangan, sapagkat ano ang magagawa ng tao na susunod sa hari, maging ang nagawa na. Nang magkagayoy, nakita ko na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, kung paano ang liwanag ay humihigit sa kadiliman. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo, ngunit ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman. At napagtanto ko rin na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat. Nang magkagayoy, sinabi ko sa aking puso, kung paano nangyayari sa mangmang, gayon nangyayari sa akin. Bakit ako ngayon mas pantas? Nang magkagayoy, sinabi ko sa aking puso na ito rin ay walang kabuluhan, sapagkat walang alaala sa pantas na higit kaysa sa mangmang magpakailanman. Yamang ngayon ay nasa mga araw na darating ay malilimutan ang lahat, at paano namamatay ang pantas, katulad ng mangmang. Kaya't kinapuutan ko ang buhay, sapagkat ang gawain na ginagawa sa ilalim ng araw ay masakit sa akin, sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan at kabagabagan ng espiritu. Oo, aking kinapuutan ang lahat kong gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw, sapagkat aking iiwan ito sa tao na susunod sa akin. At sino ang nakakaalam kung siya ay magiging isang matalinong tao o isang mangmang? Gayon may magpupuno siya sa lahat ng aking gawa na aking pinaghirapan. At kung saan ako'y naging pantas sa ilalim ng araw, ito rin ay walang kabuluhan. Kaya't ako'y yumaon upang mawalan ng pag-asa ang aking puso sa lahat ng pagpapagal na aking ginawa sa ilalim ng araw. Sapagkat may isang tao na ang paggawa ay nasa karunungan, at sa kaalaman, at sa katuwiran. Gayon may sa isang tao na hindi nagpagal doon ay iiwan niya ang kanyang bahagi. Ito rin ay walang kabuluhan at isang malaking kasamaan. Sapagkat ano ang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang gawa, at sa kabagabagan ng kanyang puso na kanyang ginawa sa ilalim ng araw? Sapagkat lahat ng kanyang mga araw ay mga kapanglawan, at ang kanyang pagdaramdam ay kadalamhatian. Oo, ang kanyang puso ay hindi nagpapahinga sa gabi. Ito rin ay walang kabuluhan. Walang maigi sa tao kaysa kumain at uminom, at pasayahin ang kanyang kaluluwa sa kanyang paggawa. Ito rin ay nakita ko na ito ay mula sa kamay ng Diyos. Sapagkat sino ang makakakain? O sino pa ang makapagmadali rito higit kaysa akin? Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa tao na mabuti sa kanyang paningin ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng hirap upang magtipon at magbunton upang maibigay niya sa kanya na mabuti sa harap ng Diyos. Ito rin ay walang kabuluhan at kabagabagan ng espiritu.